Lumipat naman tayo sa mga nakaraang araw, kung saan naroon ang mga mandirigma ng Murim Alliance na sinasalakay ang kuta ng Blood Cult. Andoon rin ang Alliance leader na si Ju Junghak na pinapaalalahanan ang mga kasamahan nito na huwag hayaang may kahit isang bastardong miyembro ng kulto ang mabubuhay, na siyang kanilang pinasang-ayunan. Nang matuklasan ang nakatagong kuta ng Blood Cult sa pinakaloob ng kagubatan ng Banyong, ang hukbo ng Murim Alliance ay sumalakay at nakipaglaban sa kanila. Pansin naman natin ang pagkakalaso ng mga miyembro ng kulto at ang pagkawala ng kanilang internal energy. Ito ay dahil salamat sa laso ng Water Snake, hindi nila magawang makapag-isip ng maayos kaya ginamit itong pagkakataon ng Alliance leader upang mag-utos na sila ay tuluyang ubusin. Sa pagpapatuloy ng matinding laban, agad siyang sumugod at nagpalabas ng isang napakalakas na suntok, na sa sobrang lakas ay tumilapon ng maraming bilang ng kalaban. Makalipas ng ilang minuto habang makikita natin ang nagdudugo nitong kamao, sa harap niya at ng kanyang mga kasamahan ay ang hindi mabilang na mga nagkalat na bangkay ng Blood Cult, nagpapahiwatig ng kanilang pagtatagumpay sa huli. Ang tatlong kabataan ay hindi naman makapaniwala sa bilis ng kanilang pagkakapanalo kaya nagsabi ang tinaguriang Spear Dragon na si Sanghu, na mukhang ito'y tapos na. Samantala ang tinaguriang Slaying Dragon naman ay inihayag na hindi man lang sila gaano nagsumikap dahil sa tindi ng epekto ng lason. Bagamat hindi ito naging ganito kadali dahil makalipas ng ilang sandali ay ang pagdating ng tumatakbong lalaki para iulat ang malaking problema. Pasigaw nitong inihayag na ang mga nahuli nilang miyembro ng Blood Cult ay nawala na lang bigla. Na siyang ikinagulat ng todo ng Alliance leader. Sa gitna ng kanilang kuta ay may nakatago sa ilalim ng isang balon. Ito'y lagusan na ginamit ng iilang miyembro upang makatakas. Dahil dito, kaagad na nag-utos ang Alliance leader sa mga kabataan na gumawa ng pangkat upang ang mga ito'y hulihin at huwag hayaan ang kahit sa isa sa kanila na makatakas, na siyang buong loob na pinasang-ayunan ni Sangho. Agad namang inilunsad ang kanilang paghabol, ngunit ang nangyari sa makitid na lagusan at mga silid ay isang magulo at maputik na labanan. Sa madidilim na lagusan, isang laban ng buhay at kamatayan sa pagitan ng Blood Cult at mga mandirigma ng Murim ang naganap sa loob ng 3 buong araw. Pero sa pagtatapos ng matinding sagupaan, ang pangkat na humahabol ay natuklasan sa dulo ng lagusan ang isang bagay na nakakamangha. Ito ay dahil sa sandaling sila ay makalabas ay bumungad sa kanila ang napakagandang tanawin kung saan sila ay napadpad sa kagubatan ng Great Viet Kingdom. Nangangahulugan na sa haba ng lagusan ay nakaabot pa sila sa hangganan ng kaharian ng Viet. Pabalik sa kasalukuyan habang mayroon tayong makikitang karne na niluluto sa isang apoy. Pagod sa walang tigil na paghabol at pakikipaglaban, nakahanap ang 3 kabataan ng malaking kuweba at doon sila ay pansamantalang nanatili upang makapagpahinga. Nagsalita naman ang Slaying Dragon sa pagsasabi na hindi ba masyadong mahilig si Sangho sa karne ng kuneho. Samantala nagreklamo ang babaeng tinaguriang Sword Phoenix na sa ganitong kalagayan ay magsisimula ng mag-amoy ng isang kuneho ang kanyang hininga. Kaya nagrereklamo din itong inutusan si Sangho na kumuha ng prutas o di kaya ng ibang klaseng pagkain. Nagalit ng todo si Sangho sa kanyang narinig at napakagat ng ngipin sa pagkainis. Kasunod ay ang mabilis niyang pagtayo at pag-angat ng kanyang kamay upang ituro ang mga kasamahan nito sabay sabi na dapat silang magpasalamat kahit sa ganitong bagay. At natanong sa dalawa kung paano nga ba sila pinayagang magboluntaryo sa paghahanap na ito. Pero sagot lang ng Slaying Dragon habang nagpapalabas ng nakakatawang mukha, na ito ay dahil sila ay magkaibigan. Na siyang mas lalo lang na ikinainis ni Sangho. Saad naman nito na siya ang naglalaba, gumagawa ng apoy at kahit pati na naghahanap ng pagkain. Kaya ano ba ang mga nalalamang bagay na maaaring gawin ng dalawa? Subalit natatawa lang siyang sinagot ng Slaying Dragon na ang angka ng Peng ay hindi nagtuturo ng kahit ano maliban na lang sa martial arts, habang sagot naman ng Sword Phoenix na sa kanila, ang mga mas batang kasamahan nila ang gumagawa ng lahat. May buong loob pang sinabi ng Slaying Dragon na pwede niya itong libangin, kaya napahawak si Sanghu sa kanyang mukha at naisip na mas mabuting manahimik na lang siya. Nang bigla na lang naagaw ang kanyang atensyon dahil sa napapansin niyang bagay sa itaas. Kasunod ay nagulat siya ng todo kasama ng Slaying Dragon dahil naroon sa kanilang harapan ang isang lumilipad na malaking centipede. Hindi alam kung ano ito, natanong ni Sangho kung ano itong nilalang, habang ang Slaying Dragon ay natanong naman kung ito ba ay isang higanteng centipede. Nagsimulang magsalita si Soryong, na siyang muling umagaw sa pansin ni Sangho dahil ito'y pamilyar na boses.
At doon nasilayan nila ang ating bida na si Soryong na nakasakay ngayon sa alaga nitong flying centipede. Kasama nito si Hwayon na nasa itaas ng butas at ang atin nitong si Solpyo. Makalipas ng ilang sandali matapos na mapakilala si Cho at si Yowa, sila ay umupo sa paligid ng apoy sa loob ng matagal na oras upang ibahagi ang mga pangyayari at kwento. Makalipas ng ilang oras, nagawang maunawaan ng Slaying Dragon ang mga tagpo, habang hindi naman makapaniwala ang Sword Phoenix na magtatagpo sila dito ng ating bida na tinatawag niya bilang young hero na si Wei, ang apelyido ng ating bida. Bagamat dahil nalaman niya na ito'y kabilang na ngayon sa mga tao ng Beast Palace, natanong niya kung tatawagin niya ba itong young hero so. Pero may tuwa lang nagiit ng ating bida na tawagin lang siya nitong si Soryong. Nauunawaan na maraming pinagdaanan ng ating bida, inalok siya ng karne ng Slaying Dragon na si Gyusong ngunit sinagot siya ni Soryong na mauna na itong kumain. Pero nagpumilit ito sa pagsasabi na siya ay nabubusog pag nakikita niya itong kumain kaya wag na itong mahiya. Ang rason kung bakit naging mapagmahal ito sa kanya kahit pa naiilang beses niya palang ito nakatagpo. Ito ay dahil si Gyusong ay nagmula sa angka ng Peng, nangangahulugan na siya ay ang nakakatandang kapatid ni Yingying. Narinig din nito ang balita na sinagip nito si Yingying sa panganib, kaya simula noon, napagdesisyonan niya na tratuhin ang ating bida bilang sinumpaang kapatid. Naisip naman ni Soryong na mayroon itong kalmadong imahe, pero ngayon na sila ay mas naging mas malapit sa isa't isa, nagbibigay ito ng presensya ng tunay na leader ng angka ng Peng. Nang bigla na lang napunta ang atensyon ni Soryong dahil sa pagtawag sa kanya ni Sangho at pagtatanong kung ang leader ba ng angka ng Tang at ng Beast Palace ay malapit nang dumating doon. May tuwa itong pinasang-ayunan ni Soryong dahil nag-iwan siya ng mensahe sa pintuan, at sakaling mawala ang mga ito, nag-iwan din sila ng bakas na gawa sa sapot ni Yowa kaya kung ito'y mahanap nila ay darating sila sa mas lalong madaling panahon. Pero giit ni Hwayon na hindi ba ito kakaiba dahil dapat dumating na ang mga ito ngayon, na siyang pinasang-ayunan ng ating bida dahil 2 araw na ang lumipas. Kasunod ay tinanong niya si Yowa kung may naramdaman ba itong kahit ano sa kanyang sapot. Subalit umiling lang si Yowa, nagpapahiwatig na walang kahit anong nangyari. Napaisip si Soryong na ito'y hindi pangkaraniwan, dahil ang main squad ay dapat nakasunod na noon pa. At natanong niya kung ang ibig ba nitong sabihin ay hindi ang mga ito nakapasok sa lagusan dahil wala man lang kahit anong naramdaman sa sapot ni Yowa. Saad ni Solpyo na kung ito ay kanyang iisipin, ang main squad ay dapat na nakahabol na sa kanila bago pa man nila naabot ang huling parte ng kuweba, at hindi kaya hindi nila nakita ang mensahe. Nang bigla na lang mayroong pumasok sa isipan ni Soryong, paliwanag niya na ito ay marahil sa kakaibang mekanismo ng pintuan, na nagtatakang natanong ni Hwayon kung ito ba ay ang pormasyon ng mekanismo. Pinasang-ayunan siya ni Soryong at natanong kung naalala ba nito kung papaano bumukas ang pinto sa sandaling malagyan niya ito ng enerhiya. Dagdag pa niya na batay sa nakasulat sa labas tungkol sa 5 Poisons Origin Divine Art, mukhang nagbubukas lamang ang estruktura kung maglalagay ka ng enerhiya na may kaugnay sa 5 poisons. Pero sagot ni Hwayon na nakakasigurado siya na alam din ng lolo nito ang patungkol sa 5 Poisons Origin Divine Art, pinasang-ayunan siya ni Soryong ngunit giit nito na hindi gaya niya, itinayo niya ang kanyang internal energy batay lamang doon. Dahil dito, natanong ni Solpyo kay Soryong kung ano ang gagawin nila ngayon, at kung babalik ba sila sa kabundukan ng Namna o di kaya sa Beast Palace. Napaisip saglit ang ating bida. Pagkatapos nito ay ipinahayag niya na hindi sila makakapaghintay dito ng panghabang buhay kaya bakit hindi na lang nila sundan ang party nila ni Sangho. Paliwanag pa niya na kung mayroong tumatakas na mga miyembro ng blood cult sa malapit, magiging delikado para sa kanila na maglakbay ng sila lang. Matutulungan din nila ang grupo sa kanilang paghahanap habang nangungulekta ng bakas ng Odakmon o 5 Venom Sect. Dahil dito, nagsabi si Hwayon kay Soryong na ito'y magandang ideya. Pinasang-ayunan naman ito ni Sangho dahil pinlano nilang tumungo sa lugar ng kanilang pagtitipon kung nasaan ang pangunahin nilang puwersa, at maging ang Sword Phoenix ay aprobado dito dahil mukhang magandang ideya na sila ay magpatuloy ng magkasama hanggang makarating sila roon. Samantala may buong loob na inihayag ni Gyusong sa itinuturing niya na ngayong nakababatang kapatid na si Soryong na wag itong mag-alala dahil siya na si Peng Gyusong ay kukunin ang responsibilidad upang dalhin ng ligtas ang tatlo sa Central Plains. Na nagtataka lang na natanong ng Sword Phoenix at ng Spear Dragon kung bakit hindi sila nito sinasama. Doon na pagdesisyonan nila na sundan ang tatlong kabataan sa lugar na kanilang pagtitipunan,
kaya matapos ng sapat na pagpapahinga ay sabay silang lahat umalis. Sa sumunod na araw, makikita natin ang paglabas ng grupo sa kuweba kung saan sa oras na makalabas si Sulpyo ay nabulag siya sa maaliwalas na sikat ng araw. Nang bigla namang naagaw ang atensyon ni Soryong dahil sa pagtawag sa kanya ni Sangho, kasunod ay ang pagtatanong nito kung alam ba nitong manghuli ng makakain o maghanap ng tubig. Siya ay may tuwang sinagot ng ating bida ng siyempre, dahil siya, si Hwayon pati na si Sulpyo ay marunong nitong lahat. Dahil dito naiiyak na bumulong si Sangho na dahil sila ngayon ay magkasama, pwede ba siya nitong tulungan dahil ang dalawa ay walang kahit anong alam kaya ginagawa nito ang lahat ng mag-isa. Pansin naman ng dalawa ang pagkati ng kanilang tenga kaya natanong ng mga ito kung sila ba ang kanilang pinag-uusapan. Samantala pinasang-ayunan ni Soryong ang kahilingan ni Sangho dahil dapat lang silang tumulong. Kasunod ay ang pagtawag nito kay Yowa at pag-utos sa kanyang kumuha ng makakain sa malapit. Dahil dito, dali-daling tumungo si Yowa sa kagubatan, kung saan makalipas lang ng ilang sandali ay mayroon na itong daladalang nahuling hayop kaya nagulat ng todo ang dalawa sa bilis nito. Matapos noon ay pinuri ng ating bida si Yowa habang hinahaplos nito ang kanyang ulo, samantala tumungo naman si Sulpyo sa nahuli nilang hayop at natanong kung bakit ito nanghuli ng malaking nilalang. Dagdag pa niya na ang lamang loob nito ay mabilis na mabulok, kaya hugasan nila ito at lutuin upang makain ngayon, pagkatapos ay pausukan nila ito upang kanila itong madala. Dahil sa kaalaman nito sa ganitong bagay ay nabigla ng todo si Sangho. Kasunod ay nagugulat niyang natanong kay Sulpyo kung marunong ba talaga itong maghanda ng hayop at magpausok ng karne, na nagtatakang sinagot ni Sulpyo ng siyempre dahil kung naninirahan ka sa gubat, natural mo itong matututunan. Paalala pa niya na dapat hindi ka basta nalang umiinom ng tubig mula sa batis dahil maaaring may patay na hayop sa itaas na bahagi nito na pwedeng magpalason sa iyong tiyan, na ikinatuwa ng todo ni Sangho dahil ngayon niya lang nalaman ang impormasyong ito. Naisip naman ng ating bida na ito ay ang kanyang nakakatandang kapatid, at kung ito ay modernong panahon, siya ay paniguradong magiging isang sikat na survival streamer. Nanginginig namang tinawag ni Sangho ang ating bida at nagsabi kung pwede ba itong magtanong ng isang bagay, na may tuwang sinagot ni Soryong ng siyempre at ano itong bagay. Mapapansin ang mabilis na paghinga ni Sangho, kung saan inilagay nito ang kanyang mga kamay sa kanyang dibdib habang nagpapalabas ng naaakit na mukha, natanong niya kung mayroon na bang minamahal si Sulpyo, na ikinagulat ng ating bida. Tanong pa niya kung papaano ito sobrang maaasahan at napakaganda. Dagdag pa nito habang natitigilan si Soryong at nasa isip nito ang magandang imahe ni Sulpyo sa kanyang paningin, nagsimulang mag-apoy ang puso niya ng may matinding damdamin. Kasunod ay napayuko ito habang nagsasabi na ang kanyang puso, kaya tinawag siya ni Soryong sa pag-aalala. Muli namang nagulat ang ating bida, kung saan pinagpapawisan ng todo nitong natanong kung ang lalaki bang ito ay agad na nahulog ang loob ng ganoon na lamang.